What are you? 16? 17? Call Stanley. Hey! We see you! Oh, I can see you too. Tell me how I get my daughter back. Gone. Okay? She's fucking gone. Yeah, gone. Wait! I'm not fucking around. She's probably getting it from one of the boys real good right now. And loving every inch of it. Now stop! We got about 2 more seconds to tell me what the hell is going on. It's Stanley Dixon! One more fucking word and I will be the one to fucking shut up. Magandang araw mga idol. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mag-ama na napunta sa isang isolated na lugar, kung saan may grupo ng mga manyakol na mahihilig manguha ng mga napapadpad na mga babae. Halina't simulan na natin. Ang palabas ay nagsimula kina Ayla at Brandon na papunta sa isang camping spot sa gubat, na kilala bilang tahimik at romantikong lugar. Habang papasok sila, may karatulang nagsasabing sarado ang campsite pero hindi nila ito napansin. Pagdating doon, natuwa si Ayla dahil walang ibang tao roon. Pakiramdam niya ay para sa kanila lang ang buong lugar. Hindi nagtagal, may lalaking lumapit sa kanila. Akala ni Brandon ay normal lang itong tao na daraan, pero bigla niyang napansin na may kasama pa ito at armado ng pana. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Inatake sila ng grupo, kinuha si Ayla at pinatay si Brandon. Samantala, sa ibang lugar, naglalaro ng soccer si Alex habang nanunood at sumusuporta ang kanyang mga magulang. Sa isang sandali, may ball ang muntik tumama sa isang bata, ngunit agad itong nasalo ng kanyang ama na si Danny. Ipinakita nito na sanay siya sa mabilisang pagresponde, tanda ng kanyang karanasan bilang sundalo. Nagpasalamat ang asawa niya dahil sinamahan ni Danny si Alex sa pagbiyahe para makapag-apply sa kolehiyo, lalo na't hindi siya makapag-live sa trabaho. Aminado rin siyang medyo malayo ang loob ni Alex sa kanya mula pa dati. Ibinunyag ni Danny na nagretiro na siya sa serbisyo dahil ililipat sana siya sa isang administrative na posisyon na hindi niya gusto. Kinabukasan, sinundo niya si Alex para simulan ang kanilang biyahe. Kapansin-pansin ang lamig ng pakikitungo ni Alex sa kanya. Bago sila umalis, nagpaalala ang kanyang ina na mag-update paminsan-minsan. Sa biyahe, halos hindi sila nag-uusap. Madalas naka-headphone si Alex at iniiwasan ng ama. Huminto sila sa isang gasolinahan para magpahinga at magpakarga ng gasolina. Dito, nabanggit ni Alex na mas pinili ni Danny ang kanyang trabaho at ang army kaysa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Bago pumasok sa banyo, hiniling niyang itabi ng ama ang baril nito upang hindi sila pag-isipan ng kung ano. Kahit nagatubili, inilagay ni Danny ang baril sa glove compartment ng sasakyan. Pagdating nila sa kolehiyo para sa interview, tinanong si Danny tungkol sa mga hilig at interes ng kanyang anak. Nahirapan siyang sumagot dahil hindi siya naging present sa karamihan ng mga taon ng paglaki ni Alex. Gayunpaman, sinabi niyang mahilig ito sa soccer, sports, pagbabasa, at marami pang ibang bagay. Nilinaw ng guro na community college iyon at hindi isang unibersidad. Habang nasa daan muli, tinanong ni Danny si Alex tungkol sa kanyang mga interes upang mas makilala pa siya at makapaghanda sa susunod na interview. Sa halip na makipagkwentuhan, sinabi ni Alex na basahin na lamang ng ama ang kanyang CV na ipapadala niya sa telepono. Nagpasya silang magpalipas ng gabi sa isang apartel at kinabukasan ay susubukan naman ang ibang kolehiyo. Nabasa ni Danny sa academic record ni Alex na mahilig ito sa sining at sinubukan niyang magtanong patungkol dito. Ngunit tumanggi si Alex na magbahagi pa dahil pakiramdam niya ay hindi tunay ang interes ng kanyang ama. Nang gabing iyon, natulog sila sa magkahiwalay na kwarto. Kasabay nito, ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Stanley na naghahanda para sa pagsilang ng kanyang ikalimang anak. Sa kasamaang palad, palagi raw itong nauuwi sa pagkabigo. Dahil dito, nagalit siya at sinabi sa kanyang assistant na may mali sa kanilang ginagawa. Kinabukasan, tinapos ni Alex ang kanyang application pero halatang hindi siya masaya. Nang tanungin siya ni Danny kung bakit, inamin niyang may hihilingin siyang pabor. Nag-apply siya online sa art college na matagal na niyang pangarap at nakatanggap siya ng sagot para sa interview kinabukasan. Nang malaman ni Danny na art school iyon, agad siyang pumayag na samahan siya. Kahit 9 na oras ang layo nito, sinabi niyang kaya nila yun dahil wala na rin naman siyang trabaho matapos magretiro. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Alex ng totoo. May isa pa siyang pakiusap, huwag muna nilang sabihin sa kanyang ina ang plano hanggat hindi pa tapos ang lahat, dahil hindi nito gusto ang ideya ng pag-aaral ng sining. Pumayag si Danny at nangakong mananatiling lihim iyon. Habang nasa biyahe,
sinubukan ni Alex mag-book ng hotel para sa gabi pero puno na ang lahat. Sinubukan siyang pikalmayan ni Danny at sinabing may dala siyang camping gear kung sakaling wala silang matuluyan. Hindi yun gusto ni Alex at patuloy siyang naghanap ng matutuluyan hanggang mawala ng signal ang kanyang telepono. Sa halip na minus, sinabi ni Danny na baka pagkakataon na yun para makapag-usap sila ng maayos. Pinayuhan niya si Alex na maging tapat sa kanyang ina tungkol sa gusto niyang kurso. Pero gumanti si Alex at sinabing dapat si Danny muna ang maging tapat, lalo na sa biglaang pagre-retiro nito. Pakiramdam niya may mas malalim na dahilan iyon. Wala namang naisagot si Danny at natahimik na lang. Huminto sila sa isang convenience store para bumili ng mga makakain at magpagasolina. Bumaba si Alex para magbanyo, at may weirdong babaeng nagturo sa kanya ng direksyon. Sa labas, may lalaking tila manyakol na nagsalita sa kanya kaya lalo siyang kinabahan at nagmadaling pumasok sa banyo. What are you? 16? 17? Samantala, tinanong ni Danny ang isang babae roon kung may malapit na hotel, ngunit sinabi nitong wala, kampong area lang ang meron na ilang kilometro mula roon. Pagbalik ni Alex, halatang may takot siya, pero ayaw niyang sabihin kung ano ang nangyari. Habang paalis sila, sinabi ng matandang manyakol na tawagan si Stanley, at ipaalam na may isdang paparating. Kalaunan, napunta sina Danny at Alex sa parehong lugar na pinuntahan nina Ayla at Brandon. Hindi rin nila napansin ang karatulang nagsasabing sarado ang campsite. Pagpasok nila, napansin ni Alex na tahimik at maganda ang paligid, pero walang maayos na banyo. Sinabi ni Danny na may laawa naman sa harap nila kung kailangan nila. Naramdaman ni Alex ang kakaibang tensyon sa lugar, pero sinabi ni Danny na huwag mag-alala at mag-isip ng negative. Nagsimula silang magtayo ng tent. Nang makita ni Danny na kabisado pa rin ni Alex ang mga hakbang kahit matagal na silang hindi nagkakaamping, natuwa siya. Sinubukan niyang mas makilala ang anak sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga likha nito sa sining para hindi na siya mapahiya sa susunod na interview. Sa wakas, pumayag si Alex at inilabas ang kanyang sketchbook. Namangha si Danny sa ganda ng mga drawing nito. Nang lumamig ang panahon, nagpa siya silang mangalap ng kahoy para magsindi ng apoy. Habang naglalakad, may narinig na kakaibang tunog si Danny. Inisip niyang baka hayop lang at sinubukang ilabas ito sa pamamagitan ng paghagis ng bato, pero walang lumabas. Gotta be like a raccoon or a possum. Maya-maya, may nakita siyang aninong tumatakbo. Agad siyang naging alerto at inihanda ang kanyang kutsilyo. Biglang may isa pang lalaking lumitaw at tinawag sila. Inisip ni Danny na mga mangangasulang ito at sinabi niyang aalis sila para hindi makaistorbo. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may mali. Agad niyang inutusan si Alex na tumakbo ng mabilis at huwag lilingon. Nang makita ni Danny na hinahabol na sila, agad niya sinabi kay Alex na tumakbo papunta sa sasakyan. Pero pagdating nila dun, naagaw na ang sasakyan. Napalibutan na sila ng grupo ng mga lalaki. Hindi nagpatinag si Danny at nagawa niyang itulak at pabagsakin ang ilan sa kanila. Back into the woods! That way! Stop! 2 down, and he's headed north towards you. This fucker can fight. Umulan ng mga pana mula sa iba't ibang direksyon. Wala silang choice kundi tumakbo papasok ng gubat. Habang patuloy na pinapana ng lalaki sila, may utos na dumating na itigil ang pagpana. Dahil gusto raw ng kanilang pinuno na si Stanley na makuha ang dalaga ng walang sugat. Ipinadala ang dalawa pang tauhan, sina Jim at Sai, upang habulin sila sa loob ng kagubatan. Binalaan pa ang mga ito na mag-ingat dahil mukhang bihasa sa laban ng ama. Patuloy na tumakbo sina Danny at Alex hanggang makakita sila ng lugar na pwedeng pagtaguan. Doon, nakita ni Alex ang bangkay ng isang tao at halos mapasigaw siya, pero agad siyang pinatahimik ng ama dahil naroon sa itaas ang dalawang humahabol sa kanila. Narinig nilang nag-uusap ang mga ito, kapag nabigo sila, paparusahan sila ng kanilang boss. 6 sila laban sa isang lalaki at isang dalaga, kaya hindi raw sila dapat matalo. Nang makaalis ang mga humahabol, tinanong ni Alex kung bakit sila tinutugis. Aminado si Danny na hindi niya alam, pero malinaw na ang bangkay na nakita nila ay isa sa mga naging biktima ng grupo. Sinabihan niya ang anak na manatili muna habang titingnan niya ang paligid. Ngunit biglang nanlata si Alex sa sobrang takot at inamin niyang kanina pa siya kinakabahan, mula pa sa nakita niyang manyakol na lalaki sa gasolinahan. Pinakalma siya ni Danny at sinabing ang mahalaga ay makalabas sila ng buhay. Kahit may sugat ang kanyang braso, tiniyak niyang kakayanin niya. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa lawa. Pinuno ni Danny ang bote ng tubig at nilagyan ito ng purification tablet bago ipainom kay Alex. Doon, nagtanong si Alex kung bakit hindi siya galit dahil sa kanya ay iniwan nito ang baril sa kotse. Sinabi ni Danny na ayos lang yun. Naranasan na raw niya ang mas matitinding sitwasyon. Ang mahalaga ngayon ay maprotektahan niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Idinagdag pa niyang nagkamali ang mga taong ito sa ama na kanilang kinalaban. Naglakad silang muli hanggang makarating sa riles ng tren at nakakita ng isang caravan sa gitna ng gubat. Nagpasya si Danny na maghanap doon ng anumang makatutulong sa kanila, ngunit pagpasok pa lang niya, sinalubong na siya ng mga tauhan ng grupo.
Mabilis niyang pinatumba ang ilan sa kanila sa loob ng caravan. Matindi ang laban hanggang sa dumating ang pinakamalakas sa grupo, isang malaking lalaking higanti na pangalanan nating Damuulag. Nang makita ito ni Alex, napasigaw siya at tinawag ang ama. Sa gitna ng sagupaan, nagawa ni Danny na hilahin ang isang lubad ng caravan dahilan para umusad at mapitpit si Damuulag. Nagkaroon ng pagkakataon ng mag-ama na tumakbo, pero nadepa si Alex at muntik nang mabalian ang paa habang sumisigaw sa sakit. Dumating ang iba pang kasamahan ng grupo at nakita ang nangyari sa kanilang pinakamalakas na tauhan. Inutusan nila ang isa na ipaalam kay Stanley ang pagkamatay nito at alamin kung ano ang magiging kapalit na parusa. Samantala, pansamantalang nagpahinga sina Danny at Alex. Naglabas siya ng pagkain mula sa bag upang makabawi sila ng lakas. Doon, nagpasya si Danny na sabihin ng totoo kung bakit siya nagretiro. Ikinwento niyang hindi naging maayos ang huli niyang misyon. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan niya at ng kanyang commander na umabot pa sa suntukan. Sa panahong iyon, may isang sibilyan na gustong ipagkatiwala ang sariling anak na babae sa kanila para mailigtas sa gulo ng digmaan. Ngunit labag iyon sa utos at itinuturing na paglabag sa patakaran. Dahil sa nangyari sa huling misyon, doon nagpasya si Danny na magretiro. Nang marinig yun ni Alex, pabiro niyang sinabi na ang mahalaga lang sa kwento ay kung sino ang nanalo. Hindi natuwa si Danny sa sagot niya. Para sa kanya, hindi yun tungkol sa panalo o talo. May aral siyang natutunan na hinding-hindi niya makakalimutan, at kaya niya gustong bumawi sa mga taon na wala siya sa tabi ng pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinili ni Alex na matulog sa mga bisig ng ama. Isang tahimik na sandali bago muling gumulo ang lahat. Kinabukasan, habang paalis na sana sila, nakita ni Alex ang grupo. Isa sa mga lalaki ang palihim na lumapit sa likod ni Danny para tapusin siya, pero mabilis itong naunahan ni Danny at napatumba ang kalaban. Tumakbo silang muli hanggang makarating sa tuktok ng burol. Doon, sinabi ni Danny kay Alex na tumalon at magtiwala sa kanya. Sabay silang tumalon pababa sa tubig bago pa sila maabutan. Pag-ahon nila, akala nila ay nakaligtas na sila. Ngunit sa harap nila ay si Stanley at ang buong grupo. Walang pag-aatubili, binaril si Danny at itinulak sa tubig. Dinala nila si Alex, eksakto ayon sa plano nila. Habang palubog si Danny, nagbalik sa isip niya ang boses ni Alex noong una siyang tinawag na Papa. Pati ang bili ng kanyang asawa na alagaan ng kanilang anak. Parang iyon ang gumising sa kanya. Umahan siya sa tubig, at agad na sinimulan hanapin ang anak niya. Samantala, nakakulong si Alex at walang ideya sa susunod na mangyayari. Pumasok sa silid ang isang buntis na babae, si Ayla, ang babaeng inagaw kanina sa simula ng kwento, matapos patayin ang kanyang kasintahan. Sinabi nitong huwag matakot pero aminado siyang wala ring saysay ang paglaban. 6 na buwan na ang dinadala niya. Pinayuhan niya si Alex na sumunod na lang at manahimik. Sumigaw si Alex at doon pumasok si Stanley. Sinabi nitong sa una lang nakakatakot pero masasanay din siya tulad ng iba. Ipinakita pa niya si Ayla bilang patunay. Ibinunyag niyang may espesyal silang layunin. Nang makita niya ang sketchbook ni Alex, sinabi niyang naiintindihan niya kung ano ang pananaw niya sa mundo, iba raw ang grupo nila sa karamihan. Kasi nga isa silang kulto. Kaya sa sandaling tumalikod si Stanley, hinampas siya ni Alex ng kahoy at tumakbo palabas. Sa kabilang banda, natuntun ni Danny ang kuta ng grupo at pinagmamasdan sila mula sa malayo bago pumasok. Isa-isa niyang pinatumba ang mga bantay. Habang tumatakbo si Alex para magtago, bigla niyang nakaharap si Stanley. Sinabi nitong doon na magtatapos ang lahat para sa kanya at kailangan niyang tanggapin ang bagong buhay. Habang iyon ang nangyayari, naitali na ni Danny ang 4 na tauhan at pilit kinukuha ang impormasyon kung nasaan ang kanyang anak. Isa sa mga ito ang nagsabing huli na siya at baka kinakama na raw ng isa sa mga lalaki si Alex. Sa galit, agad itong tinuruan ng leksyon ni Danny. Stop! Binalaan niya ang iba na susunod sila kung hindi sila magsasalita. Nang tumanggi pa rin ang isa at pinayuhang manahimik ang kasama, pinilit siya ni Danny hanggang sa magsalita ito. Inamin itong nasa isla si Alex. Nang tanungin kung bakit nila kinukuha ang mga babae, lumabas ang katotohanan, na hindi na pala nagkakaanak ang mga kababaihan sa lugar. Taon na itong problema dahil may lason ang kanilang iniinom na tubig. Kaya tuwing may babaeng dumarating para magcamping, kinukuha nila ito para ipagpatuloy ang kanilang lahi. Napag-alaman din ni Danny na si Rai ay anak ni Stanley mula sa isa sa mga babaeng dati nilang dinukot. Agad tinanong ni Danny kung nasaan si Stanley. Sa kabilang panig, nakatanggap si Stanley ng tawag sa radyo at nabigla nang marinig ang boses ni Danny. Ipinahayag ni Danny na hawak niya ang anak nitong si Rai. Kung gusto nitong makitang muli ang bata, kailangan nitong dalhin si Alex at magpalitan sila. Nang marinig ni Stanley ang boses ng sariling anak, agad siyang nagutos sa mga tauhan na ihanda si Alex upang marinig din ni Danny ang kanyang tinig.
Pagkababa ni Stanley sa radyo, hinamon siya ni Ray at sinabing kung papatayin man siya, gawin na nito dahil parang tapos na rin naman ang lahat. Hindi siya pinansin ni Danny at sa halip ay sinuri ang buong lugar, tinitingnan ng posibleng paraan ng pagtakas o pag-atake. Samantala, papunta na si Stanley para iligtas ang anak. Iniwan niya ang ibang tauhan sa daan at si Alex lang ang isinama niya sa mismong tagpuan. Pagdating nila, nagkaharap ang dalawang ama, parehong may patalim sa kamay. Ipinaliwanag ni Stanley ang dahilan ng galit niya. Ayon sa kanya, namumuhay sila ng tahimik sa isla hanggang sa nagtayo ng mga pabrika ng kemikal ang mga tagalabas. Nalaasan ng kanilang tubig at unti-unting nawasak ang kanilang komunidad. Dahil dito, hindi na nagkakaanak ang mga kababaihan sa lugar. Kaya sila kumukuha ng mga babae mula sa labas para maipagpatuloy ang kanilang lahi. Habang muntik na niyang saktan si Alex, nag-alok si Danny ng kasunduan. Iminungkahi niyang magpaliitan sila, kunin ni Stanley ang anak niya at kukunin naman niya si Alex, tapos parehong aalis. Nagbanta rin si Danny na kapag may nagtangkang magpaputok, sasabog ang buong lugar dahil kalahating oras na raw niyang pinapaagos ang gas. Nabigla si Stanley at napilitang pumayag. Nang makalapit si Alex sa ama, hinanap ni Danny ang detonator sa bulsa. Biglang nagbabala si Alex na paparating na ang mga tauhan ni Stanley sa kanila. Sa gitna ng tensyon, sinugod ni Stanley si Danny. Tumayo si Ray para tulungan ng ama at nauwi sa gulo ang sitwasyon. Pagdating ng mga tauhan, huli na ang lahat. Naglaho ang lahat sa isang malakas na pagsabog. Sa huli, si Danny at Alex lang ang nakaligtas. Buhat niya ang anak habang palayo sila sa abo at apoy. Ngunit sa isang sulok, may bangkay na bahagyang gumagalaw pa ang kamay, hudyat na hindi pa tuluyang tapos ang bangungot. Lumipas ang ilang panahon, dinala ni na Danny at ng kanyang asawa si Alex sa art college na pinapangarap niya. Masaya si Alex at nagpasalamat dahil kasama niya ang mga magulang sa bagong simulan ng kanyang buhay. Nang magpaalam sila, sinabi ni Danny na palagi siyang nasa likod nito, handang sumuporta. Habang paalis na ang mag-asawa, tinawag sila ni Alex. Akala nila ay magbabago ang isip nito at sasama muli sa kanila, pero gusto lang niya silang yakapin at pasalamatan. Pagkaalis ng lahat, ipinakita ang isang pamilyar na itsura. Sa malayo, may isang lalaking nagmamasid, si Stanley. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento, at maaaring mas mabigat ang paghihiganti sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood mga idol.